Iniimbestigahan ang dalawang pulis na miyembro raw ng Special Action Force o SAF na nagkasakitan sa isang barangay sa Muntinlupa. Base sa investigasyon, nagtatrabaho umano ang dalawa bilang personal bodyguard ng isang Chinese national doon. Laging una ka sa balita ni Nico Wahe, exclusive. Dinala sa Muntinlupa Police Station ang dalawang lalaking ito matapos umano magpisikalan sa loob ng isang subdivision sa barangay Ayala Alabang sa Muntinlupa. May sugat pa sa noo ang isa sa kanila. Nag-report lang po sa akin yung dalawang driver na may nag-aaway daw po doon sa kanila. Tingin ko parang galit pero nung sinabihan ko siyang huminto naman agad siya. Mismong si Muntinlupa City Mayor Rufy Biason na residente rin ng subdivision ang nag-alerto sa mga pulis nang malaman niya sa messaging group ng mga residente. Nagkaroon yata sila ng altercation amongst themselves. Pareho silang empleyado nung naninirahan doon sa bahay and then nung nagkatakbuhan, yung isa yata pumasok sa ibang bahay. Opo. So kaya natakot siyempre yung residente doon. Pero giit ng parehong lalaki, hindi raw sila nagsuntukan. Hindi talaga away na as in malalang away. So sa pag-ano lang siguro, sa pag-interpret ng mga tao doon sa paligid. Nangyari sa noo nyo, saan tumama yan? Ganun din yung nasobrahan din sa yung alam mo na biruan, yung close man kami. Nasobrahan lang sa may parang katuwaan. Sa investigasyon ng Muntinlupa Police, mga pulis sa mga lalaki. Ang isa ay police corporal habang patrolman ng isa pa. Sabi ng pulisya, pareho silang miyembro ng Special Action Force o SAF at nakadestino dapat sa Zamboanga. Sa ngayon po, under investigation sa aming opisina itong dalawang PNP member. So as of now, yan ang aming mako-confirm and sila ay members ng support unit. Support unit po ng PNP. Nang tanungin kung anong ginagawa nila sa subdivision, Doon ba ba kayo naka-assign? Waiting for investigation, sir. Antayin na lang natin. Hindi namin masabi lahat ng information, sir. sa salaysay ng dalawa sa pulisya, umamin silang nagtatrabaho sila bilang personal bodyguard sa isang Chinese national na nakatira sa subdivision. Pero nang tanungin namin sila tungkol dito, Wala po. Wala po. Wala din, sir. batay pa sa impormasyong nakuha ng pulisya, utos-an nila ito ng isang battalion commander sa Zamboanga City. 40,000 pesos daw ang sahod nila, pero kalahati o 20,000 pesos ay napupunta umano sa kanilang batalyon. Wala pang pahayag ang dalawa kaugnay nito. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates, kailangan may basbas ng Chief PNP sakaling kailangan magbigay ng seguridad sa isang private individual o VIP. We have a unit in the Philippine National Police that is the PNP Security Group, SPG. And then this PSPG, sila yung nagbibigay ng protective custody sa mga ating whether civilian or VIP security. Wherein itong binibigyan nila ng security, of course, merong threat in their lives. Sa kaso ng dalawa, wala raw silang maipakitang dokumento kung bakit sila nasa lugar. No cover-up, no whitewash. Makasuhan yung dapat makasuhan, and whether criminal case or administrative case on the part of these two PNP personnel. Kinumpirma naman ni SAF Acting Director Police Brigadier General Mark Pespes na miyembro ang dalawang pulis ng SAF at ire-relieve sila sa serbisyo para sa investigasyon. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng village at ng barangay. Naharap ang dalawa sa reklamong alarm and scandal. Ayon kay Mayor Biazon, hihingi sila ng tulong para i-verify kung ang employer ng dalawang pulis ay may kinalaman sa Pogo. Baka nga related lang sa purely illegal activities. So yun ang gusto natin malaman. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.